Ayan, good evening po sa inyong lahat. And welcome again sa ating season 2. This is my take 2 kasi hindi pala na-record yung kaninang haba na nung naimik ko. But anyway, I hope that you enjoy our first session sa paggawa natin ng adventure using the Google Form. And now we will talk about the Canva. And sino na po sa inyong gumagamit ng Canva? Ayan, so very good sa lahat ng gumagamit ng Canva and kanina lang po, no? DepEd Memorandum number 55 series of 2025 ay nilabas po yung full utilization natin ng Canva. And just to let you know, teachers, tayo po mga under the DepEd ay libre po ang Canva natin. Ayan, yay! Libre po, yes, libreng-libre, and naka-premium account po tayo. Kaya napakadami nating magagawa sa Canva. And I hope that you are familiar with Canva. And once we talk about Canva, grabe po yan. As in, grabe. Kasi hindi natin yan pwedeng pag-usapan ng 15 minutes, 30 minutes. Hindi. Kailangan oras natin pag-usapan para ma-fully utilize po natin yung Canva. And you know what, teachers, kapag po gumagamit tayo ng Canva, at actually, ang dami pong napapadaling work. Sobrang dami pong napapadaling work. So, now let's talk about the Canva. So, you can access Canva using canva.com. And, kung hindi pa kayo nakaka-login using sa Canva, maganda po, teachers, ay mag-login po kayo using your DepEd email. Using your DepEd email. Hindi po your Gmail, hindi po your personal, but your Gmail account. Okay? Ayun. So, wag pong maglalagin using your Gmail account. Actually, pwede naman. Pero, mas maganda po, teacher, mag-login po kayo using your DepEd email. Alright? And then, teachers, ayan. So, makikita nyo na po dito yung ating Canva. Kung bagong-bago pa po yung inyo, syempre, wala pa naman po yung mga laman. Ayan. And, kung talagang bagong-bago pa po yan, dito po sa kung dati naman po kayo nang gumagamit tapos nawala yung mga designs ninyo, pindutin nyo lang po yung picture nyo sa baba, tapos hanapin nyo yung themes. Ayun, hanapin nyo lang yung isang profile ninyo. Nandun po lahat ng designs ninyo. So, wag kayong magraratel na, nawala yung mga designs ko noon. So, wag kayong mag-alala kasi naandyan lang naman po yun, di nawawala. So, what's new about Canva? Since 2020, ginagamit na natin yung Canva, Ang maganda po ngayon sa Canva is nakipag-partner na po sila sa Department of Education. Talagang lahat in-integrate na po nila dito yung ginagamit sa Department of Education. Kaya nga makakita kayo dyan yung brand. Yung brand po, ayan. Lahat po, actually yung PowerPoint, halimbawa magsososa si ma'am, may presentation kayo. Ayan, pwede nyo lang po itong i-download or i-edit para po maipakita nyo dyan. And then, lahat po ng format ng demos na format ng newsletter, ng certificate of participation, certificate of appreciation, sample of certification, bawa mga enrollment, nandiyan na po yun, letterhead ng region, diploma, business card, certificate of appearance na lagi na lang hindi makita kapag may dumadating na bisita. Diyan nyo po yun makikita, yung certificate of appearance. At marami pa pong iba. Kaya po meron dyang brand. Yun po yung brand for Department of Education. So, hindi na tayo magagawa ng iba't ibang mga format, iba't ibang mga design. Kasi, ayun na po mismo yun eh. Lalo na sa certificate na ang bongga ng mga certificate natin minsan, talagang high kung high ang print, colored kung colored, pero ito po yung pinakatamang certificate. At yun po ay nakabase sa demos natin, if I'm not mistaken, that is DepEd Order number 30. Ayun. Hindi ko matandaan yung series, 2019 ba yun. So, kung babasahin nyo, ito talaga yung pinakatamang format nila. Okay? So, yun yung brand. And, ang maganda dyan, meron na din tayong Canva AI. Ayan. So, mamaya gagamitin natin si Canva AI. And, yan. Dito muna tayo sa homes. And, teachers, hindi natin pag-uusapan kung paano gumawa ng iba't ibang mga design. Kasi, matagal talaga siya kasi sobrang dami niya po. Kung pag-uusapan natin yan, siguro mga 2, 3, 4 hours, ganun. So, eto naman, very short video lang. Pero, gusto ko lang, teacher, malaman ninyo na ang dami po natin ditong formats. Halimbawa, gusto niyo yung mga post,
Tingnan natin mga designs. Tingnan natin na yung mga designs na nandito. Yan, yung mga poster, yung mga binibili nyo sa yung iba na nakapost sa DepEd Tambayan, yung mga nagbebenta, mga cover ng graduation. Actually, dito lang naman yung ginagawa. Yan, meron tayong poster, pang Facebook, pang flyers, pang invitation. Yan, yung mga common layout, pang resume. Yan, lahat. Pwede nga tayo mag-business dito, tagagawa ng resume. Kasi talagang, grabe yan. Pipili lang po talaga kayo ng mga designs na gusto ninyo. Pipili lang talaga kayo. Yan. Designs, 'di ba? Anong gusto niyo itsura ng resume na gusto ninyo? Tapos pipindutin niyo lang. Papalitan niyo lang yung mga information. Editable po 'yan eh. Basta DepEd email yung gamit niyo. Kung ayaw niyo niyan, yung mga gumagawa naman ng mga ID, meron na din po diyan, ID, some background, email signature, email newsletter, at marami pa pong iba. Ayan, lalo na yung mga gumagawa ng mga newsletter na, 'di ba, yung iba talagang grabe, ang bongga talaga ng newsletter. Actually, dito yung ginagawa sa newsletter dito. Kung hindi niyo makita, type niyo lang po. Newsletter. Ayan, newsletter portrait. Ito po yun, Pipili nilang po kayo dyan ng mga designs ng inyong newsletter. Yan, ito yung design. Yan, halimbawa, ay parang bet ko tong newsletter na to. Di ba, pipilitan nyo na lang yung mga picture, yung mga text. Tapos, di pag nabuo nyo na, da-download nyo na naka-PDF. Di ba? Teachers, ang kailangan nyo lang po dito is i-explore po ninyo to. Napakadami po niya na mga mga designs, hindi ko nga lang talaga may isa-isa yan sa inyo, kasi nga po yun, kagaya ng sinabi ko po sa inyo, napakahaba pong usapin yan. And, ako ang ginagawa ko, I just want to share yung siguro sabihin ko na best practice ko, ay gumagawa lang po ako ng isang template para sa lahat. Kagaya nito. Kaya po siya naka-star kasi important siya. Important siya. So, hindi ako mahihirapan na hanapin siya. Lahat po ng aming design na ipinopost sa Facebook, simulan nitong bago magsimula ang school year na to, mga May, yung mga brigada eskwelalang yon, June, dito na po yan nakasave lahat. Ito lang, itong file na ito, kaya 170 na yung file niyan eh. Lahat po, dyan ko lang nilalagay, hindi madami. Kasi kapag madami, sobrang kalat na kalat, at pinakaayaw ko po yun. Ito naman, kapag yung mga malakihan design, mga pang tarpaulin, ito yun. Ayan, iba-iba. Yan. So, kung makikita nyo po dyan, kapag naman mga program, dito po yan. Tanda ko na yan. Program, kapag mga organizational chart, dito naman yan. Kapag kailangan ko naman ng newsletter, dito naman ako gumagawa. Diba? Kumbaga, meron na akong file, may mga file na akong kailangan ko lang, ipapasok ko na lang, ipapasok yan. So, meron akong pang-post sa Facebook, may pang-tarpaulin ako, may pang-organizational chart, may pang-program. Dito, itong file na to, lahat ng laman nito, mga program lang sa school. Yung may mga opening prayer, yung mga ganon, yung basta ganon. And ito namang isa, puro newsletter lang po ito ng Learners Government. So, yung mga naganap mula 2023, dito lang po yan nakalagay sa file newsletter na to. So, ganun po yung ginagawa ko para ba hindi siya kalat na kalat. Pero, alam niyo po, ang Canva, minsan iniisip natin is, ay pang lang siguro yan, mga pang design lang po yan. Actually, hindi. Ang Canva noon, yes, pang design lang. Pero ngayon po, hindi na lang po siya basta pang design. Ang dami na pong gamit ni Canva ngayon. Lalo na ngayon, na integrated na po ang AI sa kanya. At alam nyo ba mga teachers, alam ko po na isa sa pinaka nahihirapan po tayo ngayon ay kapag nakakabasa tayo ng memo na hindi naman natin copy paste yung text, hindi natin talaga makuha. Napakadali dito kasi kay AI, magiging madali lang po lahat dito.
kay Canva. So, ang gagawin nyo lang po is to open the file ng PDF form. Di ba yung mga memo natin? Lahat yan, naka-scan copy yan. Ang hirap niyan i-kopya. Sa totoo lang po. Minsan gusto mo tong kopyahin, hindi mo makopya-kopya kasi naka-image po yan eh. So, ang gagawin nyo po dyan, teacher, ito yung technique na ituturo ko po sa inyo. Ang gagawin nyo dyan, i-snipping tool nyo yan. Snipping tool, yung ini-screenshot, yan. Tapos, ilagay nyo lang po, teacher, dito. Yan, lagay nyo dito sa Canva. Oh. Yan yun, diba? Yan yung in-snipping tool nyo. Ang goal nyo kasi, makuha yung mga text na yan. Hindi nyo kasi maka-copy-paste eh. At saka naman kapag ka-in-snipping tool nyo, tapos nilagay nyo lang basta doon. Gagawin nyo, then, isi-select nyo yan, may lalabas dito sa taas, edit. Pindutin nyo yung edit, may lalabas po dyan, medyo loading lang. Dito sa Magic Studio, hanapin nyo lamang po yung grab text. Pindutin nyo po yung grab text. Medyo maglo-loading lang po yan kasi babasahin niya yung image eh. Babasahin niya yan. Ayan, piliin natin to kasi ito yung igagrab natin, di ba? Igagrab natin yan. Tingnan nyo po. Let the Canva magic begin. O, yan. O, tingnan nyo po. O, di ba? Pwede nyo na yung i-copy paste. Yung image, nagiging text na siya. O, diba? Ang dali lang po, ano. Ako, hirap na hirap ako, lalo na sa Division of Quezon na memo, yung naka-scan copy, yung kumaka-copy paste, so natutunan ko to, ganito lang pala, so madali ko na silang nakukuha. No? Even kahit mag-search kayo sa Google, halimbawa, mga infographics, di ba minsan may infographics na ang ganda-ganda ng design niya, gustong-gusto nyong makuha yung mga design na yon kasi napakaganda. Eto lang, i-copy-paste nyo yun dito, yung image na yun. Copy-paste, tapos grab text. Yun lang, makukuha nyo po yun. Ano? So, next po is, mag-focus tayo dito sa Canva AI. So, as teacher, alam ko po, kahit ako, minsan may time din naman po ako na nagmamadali din ako, kailangan ko makagawa agad ng presentation. Ayan. Dito sa taas, what will you design today? Meron dyan your design, templates, and Canva AI. So, dito teachers, pag kinlik nyo yung Canva AI, may lalabas dyan, create student activities. Design for me. Create an image and draft a docs. And create video clip. Ayan. Kaya po nung sinabi ko sa inyo, no, padalawang video ko na to, sobrang sakit na lalamunan ko. Hindi nag-save yung una. And then, halimbawa, gagawa kayo ng PowerPoint presentation about matter. Halimbawa, ang topic nyo sa science is matter. So, make me a presentation about matter. Yan. So, meron na kayo ditong nakalagay. Ay, hindi nga pala presentation. Yan. Make me a presentation about matter for grade 5 learners. Dapat 'di ba sinabi ko sa inyo nung nakaraan, kapag gagamit kayo ng AI, dapat kayo ay specific. Then kapag nailagay niyo na dito lahat, halimbawa gusto niyo color yellow background. Yan. Talaga specific na 'yan, ha. I-send nyo lang 'yan. And the good thing about that, teachers, is mag-generate talaga po siya ng PowerPoint presentation base po sa hinihingi ninyo. Medyo ang bagal ng internet. Pero yan, nagfa-finalize na siya. Basta teachers, ang technique po dyan is very specific kayo kung ano po yung mga hinihingi nyo po. Yan. About matter. 3 pa yan. Halimbawa, ito yung sa lahat ng ginawang matter, ito yung pinaka-bet mo. Diba? Yellow talaga yung binigay sa'yo. Tapos, ang pipindutin nyo lang po, halimbawa, ito na yung pinaka-gusto nyo is use Canva Editor. And then, diba? Meron na po kayong
presentation about matter. Ang gagawin nyo na lang dyan, teacher, ay medyo i-edit nyo, papalakihin nyo yung text kasi hindi yan mababasa kapag 32 inches lang yung TV natin. So, medyo papalakihin po natin yan, no? So, nakita nyo yung power noong Canva AI at may mga suggestion pa siya dyan. Kung hindi pa kayo satisfied dun sa una, meron pang isa. Meron pang isa. Ang dami pa po niyang ibinibigay sa atin. Ano? Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 4 pa po na presentation. 'Di ba? In just boom, meron na tayong presentation. Ang kagandahan kasi nitong Canva na to, na naka-DepEd tayo, unlike kapag gagamit pa kayo ng ibang app, may bayad pa eh. Eh, kung dito na kayo gagawa sa Canva, libre na kasi naka-premium tayo, teacher. 'Di ba? Yun po yung kagandahan noon. So, meron na tayong PowerPoint presentation. Ganun lang kadali. And then, ida-download mo na to ng naka-PowerPoint. Pipindutin nyo lang yung share. Tapos, yung download. Then, ano bang gusto nyo? Siyempre, naka-PowerPoint. Ito yung PPTX. Pipindutin mo lang yan. Then, ida-download mo. And, automatically, teachers, papasok yan sa downloads ninyo. Okay, so may PowerPoint presentation ka na, so kailangan may worksheet ka din. So, paano ka gagawa? Using the Canva AI. So, ang gagawin nyo lang po is, using the Canva AI, pipindutin nyo tong create student activity. So, kanina ay about matter. Yan. Anong grade? Diba grade 5 yung pinagawa natin? Anong subject yun? Science. Anong learning purpose? Evaluate. Halimbawa, tingnan natin kung naunawaan ba ng mga bata. Then, magge-generate na yan. Yan, magge-generate na po yan. And, kung kanina, lumabas po dun sa PowerPoint yung parang 4 na PowerPoint na iba-iba, diba? Napakaganda. Ito, teachers, maglalabas naman po ito ng 3. Ano po, pipili kayo dyan. Ako, ang ginagawa ko, nilalahat ko yan. Lahat yan. Okay? And then, pag na-check nyo yan lahat, i-generate niya ng activities. So, kanina, di ba, may PowerPoint ka na, ngayon, gumagawa ka naman ng activities na kaulam nung iyong unang ginawa. Kaulam siya. So, yan, mag-aano pa po yan. Loading lang yan ng konti. Wait lang natin, ano? Bagal kasi ng internet. Ayan. So, pagka napuno na yan, lalabas po itong open activities. So, medyo wait lang natin ha. Medyo loading lang. Ayan. So, kumbaga, teachers, when you're using the Canva AI, napapadali po nito lahat nung pwede natin gawin. Yung ginagawa natin na parang mga 1 oras pag naggagawa tayo ng PowerPoint, pwede na po dito kasi bakit? Yung mga na-download naman natin, ito yun eh. Gawa na siya eh. Ang gagawin mo na lang naman dito, yung parang ayusin, palakihin yung text. Ito yung mga dinownload natin. Ito yung kanina generate ko about pronoun eh. Napakaganda na nga po nito yung about pronoun. 'Di ba? Meron na agad kayong presentation na good for 45 minutes. Okay. So, another thing ito, yung gina-generate nga natin, open lang natin yung mga activities. Kung kanina gumawa tayo ng mga PowerPoint presentation about matter, ito naman, activity na about sa matter. Tingnan natin. Ayan. Kung ayaw nyo itong una, i-zoom nyo lang po yan. Zoom in, zoom out. Halimbawa ito, solo work. Hanap lang po kayo dyan ng fit. Yan. Yung solo work, ang maganda po dyan is parang style lesson plan siya. So, may mga analysis, may mga activities. Yan, di ba? Napakadali. Nakapag-create ka na ng presentation mo about the lesson, nakapag-create ka pa ng activity dito mismo sa Canva. Ayan. Ulitin ko po ha. So, when you're using the Canva AI, click nyo muna yung Canva AI and then ito. And,
itatype nyo lang po kung ano yung kailangan nyo. So, kailangan natin ng student activity. Kailangan specific po tayo ha, kung anong activity, kung yan ba ay multiple choice, kung yan ba ay true or false, kailangan ilagay nyo, make me activity about matter with multiple choice, yun ganun ilalagay nyo. Then magge-generate na po yan. Okay? Magge-generate na po yan. So, today teacher, hindi ko na masyadong hahabaan yung video. Basta ang output ko po is, using the Canva AI, magge-generate kayo ng lesson ninyo. And yung lesson, after po ninyo mag-generate ng lesson na ayos na ninyo, kailangan na totally yung mismong lesson lang ha. Kailangan aayusin nyo din po yun. Ano? And magge-generate din po kayo ng student activity. Ano po? Student activity. Meron pa nga po dyan, pwede nyo yung explore yung design for me, create an image, draft a docs, code, and video clip. So, using that, teachers, using this Canva AI, please generate lesson. Ano, kahit pa sabihin nyo, ma'am, bukas ako na mag-CCO. I volunteer. Ano, bakit? Kasi natutunan nyo na si Canva AI, may madali naman pala, may libre naman pala. Bakit pa? Tapos, ang i-combination nyo pa, no, yung Gemini AI, diba? Yung tinuro ko nung una, yung Gemini. Tapos, sasabihin nyo lang dito, make me a lesson plan with 5E. 5 is science, topic, matter, time, 45 minutes. Audience, grade 5 learners. Send nyo na yan. Mag-generate na yan ng AI. Generate na yung lesson plan nyo. Ayan na. Generate na yung lesson plan nyo. From that, teachers, eto na yung lesson plan ninyo, di ba? Pupunta naman kayo kay Canva AI, magge-generate naman kayo dito ng PowerPoint na kaulam nung generate ni AI. Topic. Ipe-paste nyo yan dyan. Make me a presentation. Pwedeng ang gawin nyo, i-copy-paste nyo yan lahat para pag generate niya yung PowerPoint nyo, katulad na katulad. Okay? And then, after nyan, isesend nyo, makakakuha kayo ng PowerPoint, mag-create naman kayo ng students activity. Nakuha po natin. Ganun lang, teacher, kadali. Siguro, magtatagal lang kayo mga 10 minutes, meron na agad kayong lesson eh. 'Di ba? Napakadali po. So, again, teacher, ang AI, hindi yan masama. Ano po? Napakalaking tulong yan sa atin bilang mga guro. Kaya, teacher, hopefully, sooner or later, makita ko po yung mga output ninyo na ginawa nyo using the Canva AI. And hopefully, na mapag-usapan ulit natin to sa mga susunod pa kasi napakadami pong sikreto ni Canva na mapapadali po yung ating work. Kasi ako, madami din po akong ginagawa, pero using yung mga ganitong mga tools, napapadali po talaga lahat ng mga ginagawa ko. Again, maraming salamat po sa inyo, and hopefully we will see each other po, and papag-usapan pa natin about do sa mga tools, mga application na ay pwede naman palang ganun. Mabilis naman pala yung ganun. Ayan. So, again, teachers, maraming salamat po, and God bless everyone.